Magandang araw mga bata! Para sa ating unang araw, iba't ibang damdamin at pagiging tapat sa sarili. Ano ang nakikita ninyo sa larawan? Ano kaya ang nararamdaman ng bata? Naranasan ninyo na rin ba ito? Mga bata, araw-araw ay iba-iba ang ating nararamdaman. Minsan, tayo ay masaya. Minsan naman ay malungkot o nagagalit. Mahalaga na makilala natin ang ating damdamin upang matutunan nating kontrolin ang ating kilos at maging tapat sa ating sarili. Ano ang damdamin? Ang damdamin ay ang nararamdaman natin sa loob tulad ng saya, lungkot, galit, at takot. Iba't ibang uri ng damdamin. Masaya, malungkot, galit, nagugulat, takot. Pagkilala sa sariling damdamin. Sabihin ang totoong nararamdaman. Iwasan ang pagsisinungaling. Ipakita ang tamang kilos kahit may nararamdaman. Pansariling disiplina. Pagkontrol sa iyong galit. Pagiging mahinahon. Pagiging tapat. Basahin natin. Si Lito at ang kanyang damdamin. Isang araw, si Lito ay naglalaro sa paaralan. Biglang kinuha ng kanyang kaklase ang kanyang laruan. Naramdaman ni Lito ang galit. Gusto niyang sumigaw. Ngunit naalala niya ang itinuro ng kanyang guro. Huminga siya ng malalim at kinausap ang kaklase. Pwede ko bang makuha ulit ang laruan ko? Mahinahong sabi ni Lito. Ibinigay ito ng kaklase at nagsabi ng, "Pasensya na." Natuwa si Lito dahil nakontrol niya ang kanyang damdamin at naging tapat siya sa kanyang nararamdaman. Sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Ano ang naramdaman ni Lito? Ano ang ginawa niya upang makontrol ang kanyang galit? Ano ang nangyari pagkatapos niyang makipag-usap? Bakit mahalaga ang pagiging tapat sa damdamin? Ano ang dapat gawin? Sagutin ang mga sumusunod na tanong batay sa iyong kaalaman. Galit ka sa kaibigan mo.
Ano ang gagawin mo? Nalulungkot ka. Paano mo ipapakita ito? Natatakot ka. Sino ang lalapitan mo? Nagkamali ka? Ano ang dapat mong gawin? Masaya ka. Paano mo ito ipapakita? Ang damdamin ay bahagi ng ating pagkatao. Mahalaga na makilala natin ito at matutong kontrolin upang maging maayos ang ating pakikipag-ugnayan sa iba. Ang pagiging tapat sa ating damdamin ay nagpapakita ng mabuting asal. Gawin natin. Piliin ang letra ng tamang sagot. Ano ang nararamdaman kapag nanalo? Ano ang dapat gawin kapag galit? Ano ang tawag sa nararamdaman? Ano ang nagpapakita ng disiplina? Ano ang dapat gawin sa damdamin? Gawin natin. Iguhit ang buong puso kung ang pahayag ay tama at biyak na puso naman kung hindi. Ikalawang araw, wastong pagtugon sa damdamin at pagiging tapat sa sarili. Damdamin mo, hula ko. Sabihin ang damdaming ipinapakita ng mga larawan. Mga bata, normal lang na makaramdam tayo ng iba't ibang emosyon araw-araw. Ngunit hindi sapat na maramdaman lamang ito. Mahalaga rin na matutunan natin kung paano tumugon ng tama. Kapag nauunawaan natin ang ating damdamin, natututo tayong kontrolin ang ating kilos at maging tapat sa ating sarili. Mag-thumbs up kung ang pahayag ay tama at thumbs down kung hindi. Mabuting itago palagi ang damdamin. Dapat kontrolin ang galit. Pwedeng manakit kapag galit. Mahalaga ang pagiging tapat. Ang disiplina ay tumutulong sa mabuting asal. Basahin natin. Si Ana at ang kanyang desisyon. Si Ana ay hindi napili sa sayaw sa paaralan. Nalungkot siya at nakaramdam ng kaunting galit. Nais niyang magtampo at umiyak ng malakas. Ngunit naalala niya ang aral ng kanyang guro.
Lumapit siya sa kanyang guro at nagsabi, "Ma'am, nalulungkot po ako kasi gusto ko sanang makasali." Ngumiti ang guro at sinabi, "Salamat sa pagiging tapat, Ana. Maaari kang sumali sa susunod." Naging maayos ang pakiramdam ni Ana dahil pinili niyang ipahayag ng tama ang kanyang damdamin. Sino ang pangunahing tauhan? Ano ang naramdaman ni Ana? Ano ang gusto niyang gawin sa una? Ano ang ginawa niyang wastong paraan? Bakit mahalaga ang ginawa ni Ana? Ano ang wastong pagtugon sa damdamin? Ito ay ang tamang paraan ng pagpapakita ng nararamdaman nang hindi nakakasakit sa sarili o sa iba. Halimbawa ng wastong pagtugon. Kung ikaw ay galit, hindi ka dapat manakit. Dapat ay huminga ng malalim at magsalita ng mahinahon. Kung ikaw naman ay malungkot, hindi ka dapat manahimik palagi. Dapat ikaw ay makipag-usap sa iyong magulang o guro. Kung nakakaramdam ka naman ng takot, hindi ka dapat laging magtago. Ang iyong ginagawa dapat ay humingi ng tulong. Pag-unawa sa damdamin at disiplina. Nakakatulong ang pag-unawa sa damdamin upang makontrol ang kilos. Ang disiplina ay makikita sa mahinahong reaksyon. Ang pagiging totoo ay pagsasabi ng tunay na nararamdaman sa tamang paraan. Ang bawat tao ay may damdamin. Ngunit mahalagang matutunan ang wastong pagtugon dito. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa ating nararamdaman, nagkakaroon tayo ng disiplina sa ating kilos at natututo tayong maging tapat sa ating sarili at sa kapwa. Gawin natin. Piliin ang letra ng tamang sagot. Ano ang tamang gawin kapag galit? Ano ang pagiging totoo? Ano ang dapat gawin kapag nalulungkot? Ano ang ipinapakita ng disiplina? Ano ang dapat gawin kapag natatakot? Gawin natin. Iguhit ang bituin kung ang pahayag ay tama at buwan naman kung hindi.
Ikatlong araw, paglalapat ng wastong pagtugon sa damdamin tungo sa disiplina at pagiging totoo. Ano ang gagawin mo? Sabihin ang dapat mong gawin sa bawat sitwasyon. Inagawan ka ng laruan. Hindi ka napili sa laro. Nahihiya kang magsalita. Mga bata, hindi sapat na alam lang natin ang ating damdamin. Mas mahalaga na mailapat natin ang tamang pagtugon dito. Kapag naiintindihan natin ang ating nararamdaman, nagiging disiplinado tayo sa ating kilos at natututo tayong maging totoo sa ating sarili at sa kapwa. Paglalapat ng wastong pagtugon. Ang paglalapat ay paggamit ng natutunan sa totoong buhay. Halimbawa, kapag ikaw ay galit, huminga at magsalita ng mahinahon. Kung ikaw naman ay malungkot, dapat ikaw ay magkipag-usap sa iyong mga magulang. Kung ikaw naman ay natatakot, dapat kang humingi ng tulong. Pagsusuri ng damdamin. Tanungin ang sarili. Ano ang nararamdaman ko? Bakit ko ito nararamdaman? Tama ba ang gagawin ko? Basahin natin. Ang desisyon ni Marco. Si Marco ay natalo sa isang laro. Naramdaman niya ang matinding galit. Gusto niyang itulak ang kanyang kalaro. Ngunit tumigil siya at nag-isip. Galit ako, pero mali ang manakit. Sa halip, sinabi niya, nalungkot ako dahil natalo ako. Ngumiti ang kanyang kalaro at sinabing, bawi ka na lang sa susunod. Napagtanto ni Marco na mas mabuti ang pagiging tapat at mahinahon kaysa sa padalos-dalos na kilos. Sino ang tauhan sa kwento? Ano ang kanyang naramdaman? Ano sana ang gagawin niya? Ano ang pinili niyang gawin? Ano ang aral sa kwento? Mag-thumbs up kung ang kilos ay tama at thumbs down kung hindi. Dapat ilapat ang natutunan sa damdamin. Nakakatulong ang pag-iisip bago kumilos. Ang pagiging totoo ay mahalaga.
Nakakatulong ang pag-unawa sa damdamin. Hindi kailangan ang disiplina. Ang wastong pagtugon sa damdamin ay dapat isinasagawa sa araw-araw sa pamamagitan ng pagsusuri at pag-unawa sa ating nararamdaman. Nagiging disiplinado tayo sa ating kilos at natututo tayong maging tapat sa ating sarili at sa kapwa. Gawin natin. Piliin ang letra ng tamang sagot. Ano ang tamang gawin kapag galit? Ano ang ibig sabihin ng paglalapat? Ano ang dulot ng disiplina? Ano ang pagiging totoo? Ano ang dapat gawin bago kumilos? Gawin natin. Isipin ang isang sitwasyon kung saan ikaw ay nakaramdam ng matinding emosyon. Ika-4 na araw. Pagiging totoo sa damdamin at pansariling disiplina. Mag-thumbs up kung ang kilos ay tama at thumbs down kung hindi. Mabuting magsabi ng totoo. Pwedeng magsinungaling kapag natatakot. Nakakatulong ang pagiging totoo sa disiplina. Dapat ipahayag ang damdamin ng maayos. Ang pagsisinungaling ay mabuting gawin. Mga bata, ang pagiging totoo ay hindi lamang pagsasabi ng nangyari, kundi pati na rin ng ating nararamdaman. Kapag natutunan nating ipahayag ng tama ang ating damdamin, nagiging maayos ang ating kilos at pakikitungo sa iba. Ito ang simula ng pagkakaroon ng disiplina sa sarili. Pagiging totoo sa damdamin. Pagsasabi ng tunay na nararamdaman. Hindi pagsisinungaling. Pagpapahayag sa mahinahon at magalang na paraan. Wastong paraan ng pagpapahayag. Nalulungkot ako dahil nagagalit ako pero pipiliin kong kumalma. Natatakot ako kaya hihingi ako ng tulong. Basahin natin. Ang katapatan ni Mia. Isang araw, aksidenteng nabasag ni Mia ang plorera sa kanilang silid-aralan. Kinabahan siya at natakot mapagalitan. Nais niyang itago ang nangyari, ngunit naisip niya ang aral ng kanyang guro.
Dumapit siya at nagsabi, "Ma'am, ako po ang nakabasag. Natakot po ako, pero gusto kong magsabi ng totoo." Ngumiti ang guro at sinabing, "Salamat sa iyong katapatan, Mia. Mas mahalaga ang pagiging totoo kaysa sa pagkakamali." Naramdaman ni Mia ang ginhawa dahil naging tapat siya at natutong kontrolin ang kanyang takot. Sino ang pangunahing tauhan? Ano ang nangyari kay Mia? Ano ang kanyang naramdaman? Ano ang ginawa niya? Bakit mahalaga ang pagiging totoo ni Mia? Sa palagay mo, sagutin ang mga sumusunod na tanong batay sa iyong kaalaman. Bakit mahalagang sabihin ang totoo? Ano ang mangyayari kung magsisinungaling ka? Paano nakakatulong ang pagiging totoo sa disiplina? Kailan mahirap maging tapat? Ano ang dapat gawin kapag natatakot magsabi ng totoo? Ang pagiging totoo sa pagpapahayag ng damdamin ay mahalaga sa paghubog ng pansariling disiplina. Kapag nauunawaan at naipahahayag natin ng tama ang ating nararamdaman, nagiging maayos ang ating kilos at pakikipag-ugnayan sa iba. Gawin natin. Pagtambalin ang hanay A at hanay B. Maraming salamat po sa inyong panonood at pagkikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang GMRC. Paalam!